Kapag lower package, for example, yung gusto mo 5, yun ang doble kayod ka. Kasi whatever hard na ginawa mo, na hindi mo na puproduce yung kayang gawin ng equipment nun na yun. The day when I start my business is November 1, 2008. I start this business, boting maliit, benta ako sa mga sementeryo. Kulang sa puhunan eh. Magandang araw po. Taga saan kayo? Morning po. Kamusta naman sir ang assistant sa'yo, sir? Okay naman, sir. What's your name pala? Marlon, sir. Alfred, sir. Kababayan. Ayun, no? Thank you. Sir, pili ka ng riding jersey dito, kayong lahat. Oh. Meron man lang ako souvenir na maiwan sa inyo. Pili kayo dyan, sir, para may souvenir naman po ako na maiwan sa inyo. Para kayong magkakasama na pumunta eh. No? Anong size mo? Sir Jagat. XL? Eh, malaki sa'yo ito. 2XL yan. Ganito yung sa'yo, kuya? Yes, sir. Yan na yung sa'yo? Okay. Kuha ka ng dalawa, pare. Tigisa sila. Thank you so much for purchasing. Buti po ay nag-abot pa tayo. Ano bang inaay mo, sir? Ang una kong talagang kuhan, 5 lang. Kaya nga lang kagabi, yung last ko na napanood sa'yo, nakuna ko dun sa paliwanag mo regarding sa 9. Kaya na pati batong. Hindi tayo pwede sumablay. Kapag lower package, for example, yung gusto mo 5, yun ang doble kayod ka. Kasi whatever hard na ginawa mo, hindi mo na puproduce yung kaya gawin ng equipment nun na yun. The smaller engine you have, the bigger effort you will input. Parang sa motor, di ba? Ang liit ng makina, ang laki ng kaha, ang laki ng gusto mo palang ikarga. Basically, hirap yun. Pero the bigger equipment you have, parang yun yung makina, yung engine, di ba? The bigger engine you have, the lighter effort you will exert. Kumbaga sa motor, konting redondo lang, nandun na eh. Parang walang iniiwan yan, bossing, nakapunta ka rito, naka-Mio versus naka-big bike ka na pumunta rito. Mas nag-exert ka ng effort doon sa maliit na motor versus sa malaki. Capacity, quality, management na lang ang intindihin mo, boss. Kung insurance company na hindi mo pag-aari, kaya mong ialok. Commission basis ka lang dyan, di ba? Ito, boss, whatever na sell meron ka, sa'yo yun. Kung ano yung exert effort na gagawin mo, sa'yo mapupunta yun. Sa family mo yun. So, totoo lang yung effort na ginagawa na nag-aalok ng insurance, hindi ko kaya yan eh. Alok ka, 100,000, pa-investin mo yung client mo. Yung muka ng 100,000, boss, sa credibility mo napunta yun eh. Yes, maganda, di ba? Pero parang ikaw, ilan ang commission mo lang doon? 5%? 10%? Ang laki ng pinagkatiwala sa'yo, pero ang liit ng pumasok sa'yo. So, water station, boss, simple lang, tubig lang ialok mo eh. Para ka nagbebenta lang ng puto yan, boss. Parang ibenta ka ng mani. Pero actually, mas meron pang ibenta yung puto eh. Kasi kung hindi gutom yung bibili, hindi rin bibili. Eto, tubig to eh. Lahat umiinom, may nauuhaw eh. Madali siyang i-offer. Tsaka may brand loyalty kasi. Dahil dito sa atin, maganda rin yung sistema na nangyari. Dahil kapag ang customer kailangan ng tubig, sa water station nagpapadeliver na eh. Sanay na yung mga tao. Sabi nila dati, water station hindi kumikita. Maniwala ko yes kapag hindi mo minarket. Tsaka konti pa ang bumibili ng tubig noon. Eh, iba ngayon. Ang dami nang nabili ng tubig, boss. Diba? Sa water refilling station ang umaasa yung iba eh. Ultimo pang saing yan, boss. Pang sabaw sa ulam. Purified pa yan, boss. Pati yung medyo maarte-arte dyan. Pag hila-hilamos niya, pinibili pa sa water station, no? Etong effort na gagawin mo dito, boss, hindi lang sa commission basis ka. Whatever na in-insert mo dyan, whatever na binenta mo, isipin mo sa pamilya mo pupunta yan. Sa experience namin sa water refilling station, ang liit ng costing pero ang laki ng income. Kasi parang 25 pesos mo binenta, ang puhunan mo 5 piso. Isip ka ng negosyong ganun. Ang gasolinahan, magkano? 660 ang puhunan, 65 ang puhunan, 5 piso tubo, 3 piso tubo sa per liter. Pero ang laki ng investment mo, di ba? Hundreds, thousands yan. Ang isang truck, magkano na yun? 40,000 liters. Decompute mo na lang yun sa 60, magkano na yun? Million pa yata yun eh. Eh ito, isang order mo lang ng makina na magre-refine ng tubig sa'yo. Pag na-process na, pero yun, boss. Presentation and marketing na lang tayo, management. Doon nga, sir, sa insurance company na pinagtatrabahuhan mo, sir, may dress code pa kayo eh. Dapat formal. Binibenta mo yung high-end luxury di ba? Eto, boss, kahit naka-t-shirt lang, magbenta ka lang, mag-aalo ka lang, di ba? Hindi ka nga lang pupwesto sa mall. Ang water station talaga nasa field. Tsaka how many times mong dapat alokan ng insurance? Balik-balik ka, di ba? Kasi may naguhulog monthly, may naguhulog yearly, may naguhulog quarterly, di ba? Depende sa plan na kinuha. Singil ka ng singil. Pag di pa nagbayad, sir, mag-due date na po. Oh, di ba? Itong tubigan, boss. Pag alok mo, ito tubig mo, pwede mo bayad. Hindi naman na utang eh. Cash on deliver yan. Malaki ang
chance talaga na umasenso. Yun nga lang, sisipagan mo lang, tsaka kakapalan mo yung muka. Maganda nga yung produkto mo maganda yung servisyo mo anong ipipinta sa'yo ng customer mo? O di galingan mo. Very promising business itong water station. Actually, pati yellow, laundry. Tsaka sideline mo lang yan, boss, pag na-practice mo na yan, baka nagbabranch ka lang yan. Galingan mo yung assistance kay sir. Kailangan si sir maging mayaman after 1 year. Gusto ko, puhunan niya, balik 1 year. Pagka may tanong ka sa mga marketing, alam mo na yun actually. I know as a insurance agent dati, no? Alam mo na yan. Napakasimple mag-alok ng tubig, yung simpleng delivery boy na sir, kaya magbenta ng tubig, ikaw pa ba? Na may experience. Tignan mo yung mga water station sa atin sa Bulacan, di ba? Pag nag-alok ng tubig yan, mga boy lang naman nag-aalok niyan Di ang iba sa'yo, ikaw mismong may-ari ang nag-aalok. Di gawin mong gano'n ang sistema mo. Mukha mo yung nakaharap doon. The day when I start my business is November 1, 2008. I start this business, boting maliit, benta ako sa mga sementeryo. Kulang sa puhunan Less financial. So, ang nangyari, start ako ng maliit, benta-benta. At that day, boss, 3,000 pesos agad ang cross sale ko Mabilis lang. Problem mo lang dyan, boss. Medyo pagkakalo yung ganito ko doon, kakasara. Wala pang cupping machine noon Ngayon, may mga cupping machine na, boss, na nabibili Dati, manual talaga, boss. So, ang hirap. Tapos, kapag gano'n mo, nayuyup pa kung minsan pag di mo alam yung diskarte. Maganda rin kapag maganda ang presentation. Para may taas mo presentation yan, kailangan gumastos ka rin. Magkano yung bote? 3 pesos. Yung sticker, bigyan mo na 2 piso. Wala nang value yung laman. 5 piso, sabihin mo na. Bebenta mo ng 10 piso. Pagka malamig kasi yan, maabot ng 15, 20 yan. Depende sa lugar. So, sa 5 pisong puhunan mo, pwede kang tumubo ng 15 pesos. At bad, di ba? Kung nakabenta ako ng 3,000 pesos gross sale noon, may puhunan akong 500 pesos. Hindi na kayo umupo Thank you so much, bossing. Lardel Bulacan pala kayo, bossing, no? Thank you po. Ingat po sa biyahe. What's your name? Brian. Hello po. Magkakasama kayo? Sit down, please. Pahintayin ko lang po yung mga mag-a-assist po sa'yo. Salamat, sir. Sa pag-vlog kasi, hindi lahat ng vlogger na sikat may conversion. Ako kasi hindi ako vlogger talaga, negosyante ako. Kailangan matindi yung background ng taong nagsasalita. Parang ganito yan. O bakit kayo nandito ngayon? It means parang hindi ko lang kayo basta na-convince na ang negosyo to maganda. Na-convince ko kayo, nag-convert kayo into sales sa akin. Kasi nakita niyo na, may opportunity, maganda. Tsaka sino ba nagsasalita? Ito pala yung background nitong nagsasalita na to. Kahit na paano, you do your research. Kasi mag-i-invest ka ng kalahating milyon. Hindi naman 1,000 pesos yan na, sige, kung kumita or hindi, bahala na. Hindi yan maliit na halaga. Basically, sino ba yung mga manonood at magkakaroon ng interest dyan sa klaseng form of content na yan? Sa akin, ma'am, hindi naman ako ganun kasikat na vlogger. Hindi ako palagi nagmi-million views. Pero kaya kong magpa-million views. For example, yung video ko ngayon, pagka nagpamigay ka nga ng bigas ngayon, 9 million views na agad isang araw pa lang Kung for the views, tsaka yung ganong klase, is that kind of video mag-generate ba ng sales sa akin? It won't. Kasi nagbibigay lang naman ako Kumbaga, I'll just showing to you kung gaano ko kamahal yung mga tauhan ko dito. Na kami, hindi namin pinababayaan yung mga staff namin. So kung pinapakita namin yun sa inyo, you as our client, syempre, on your part, mamahalin nyo rin yung mga staff namin. Kasi, si Sir Alfred nga inaalagaan yung mga staff niya Bakit pababayaan mo yung staff niyan? Parang ganun lang yun. I building the integrity of my staff and also yung mga clients ko. If the branding company has a good credibility, good reputation sa market, tapos dito kayo bumili, hindi po ba makakatulong din sa marketing niyo yan? Definitely, may conversion yan. Imposibleng wala. Hindi kailangan na maraming views. Ang kailangan mo na yung video ba na yan ay nakaka-inspired sa mga nanonood. Businessman always solve the problem para makabenta. Ano bang problema sa isang market? Kulang kami ng sabon, kulang kami ng ganito. O di chance po na para mag-alok ng negosyo. Doon ka magko-convert ng sales. Whatever you see me on the video, ako na yun Hindi yun scripted Digital album namin yun. Kung usapan namin ni Mrs. ko dyan, panoorin nyo or hindi, it's okay. Before pandemic, malakas na talaga kami kasi 8 years ago na na-award ilang taon pa lang ang pandemic. Walang mahirap pag gusto mo yung ginagawa mo. Oo, may rejection, may bash, lahat nandyan. Ma'am, gawin mo ang tama, may sasabihin sila. Gawin mo yung mali, may sasabihin sila. Basta ako, I will do my thing. Ito yung alam kong tama, ito yung gagawin ko. Kung mali, di titigil ko. Kung alam kong may nakakasira sa reputasyon ng iba, I won't do it. Pero kung alam kong makakatulong ito, gagawin ko. Sila naman, nambabash, opinion lang naman nila yun. Yung kinikita sa social media, hindi yun worth ng credibility ko. Hindi yun worth ng kinikita ko sa negosyo ko. Ka-watermarks na natin si Best Finds as you as client, na-recommenda mo siya. It's a good client feedback yun. Yung mga nanonood kasi, depending on ano talaga yung interest. Kagaya si ma'am, ano niya ako papanoorin? Siguro sa watery feeling lang. Pero kagaya mo, ma'am,
Ano ba interest mo sa 4 wheels? Anong interest mo sa motor? Motor yan. Some of the customer na meron ako, yung mga nagmumotor din, mga may 4 wheels din. Kagaya ni sir, napapanood ako kasi siguro baka napanood mo isang video ko sir na nagmumotor, tapos biglang, uy, tubig na pala inaalok nito ah. Maraming OFW, takot magnegosyo. Takot mag-invest, kahit seaman yan, ganyan. Yung konting halaga, takot silang isubok. Pero ma'am, kung very promising yung produkto at kumita naman sila kahit sa maliit na halaga, living proof ako ma'am eh. Living proof ma'am na from nakita nila yung nag-i-start po ako magnegosyo nito tapos hanggang sa lumaki. Kaya nga kami ma'am napansin mo. Kaya namin mag-branch pero di kami nag-branch. Kasi leading brand kami, 8 years consecutive kami. Bragging rights namin yun. Ito po naman yung award ng company. Kumbaga, kilala yan eh. Naka-trademark pa yan. Meaning, every opportunity kaya kong gawin. Yun. Madam, thank you. Thank you, sir. Magkita po tayo sa Yes. next vlog natin. Thank you po.